una sa lahat, good evening po and thank you for having me on your program. Dito naman po sa San Juan, wala po tayong nararanasan na pagbaha ngayon, no? At ito naman po ay dahil na rin po nagsagawa tayo ng dredging sa ating San Juan River at Ermitaño Creek at Maytunas Creek even before the rainy season. So in the past few days, except nung Monday, no, nung talagang grabe po ang buhos ng ulan sapagkat 200 millimeters of rain in just 5 hours. No? Yeah. You know that Ondoy, during Ondoy, 400 millimeters of rain in 24 hours. No? So itong nangyari ng Lunes ay kakaiba compared to other rainfall nitong panahon nga na habagat. So lahat ng ibang araw except Monday, no? Except Monday ay medyo mababa lang ang naging baha natin, just a few inches, except last Monday. Oo. Mayor, magandang gabi po. Si Maricel po ito. I understand po, Yes, Mayor. good evening po. Opo, nagkausap-usap po kayo sa Metro Manila Council. Ano po yung plano natin doon po sa policies when it comes naman po doon sa garbage? Kasi isa to doon sa mga tinuturong sanhi daw di ba po, nung matinding pagbaha. Yeah. Paano po yung pagiging uniform? Anong magiging uniform? Yes, Maricel, ganito po, no? Last year, ang Metro Manila Council, we passed a resolution kung saan tinaas na ho natin to 5,000 pesos ang multa pagdating po sa maling pagtapon ng basura. So kami po sa San Juan, agad-agad kami nag-amend ng aming ordinance and effective immediately, no? Last year pa lamang ay 5,000 pesos na. Ang ibang mga LGUs, ginawa na rin po ito. So kahapon po, during our Metro Manila Council meeting, nag-propose po si Congressman Mark Santos ng Las Piñas City. Siya po ay dating city councilor ng Las Piñas. So nag-propose nga siya na dapat pare-parehas not just the amount, no, but also the procedures, yung magkaroon ng garbage police, sino ang mag-apprehend. No? So there was a proposal yesterday during our meeting and it was agreed upon na magbuo ng isang technical working group para aralin po ito. Hindi lamang yung multa, pero yung actual apprehension, implementation, sino yung i-deputize na mga kawani ng pamahalang lungsod o ng barangay. So, yan po ay bagay na papag-usapan natin. But ako ho, no, looking at the current setup ng ating single ticketing system pagdating sa traffic violation, ano ang naging kagandahan po nito? Uniformed across Metro Manila, yung 20 common traffic violations, pati ho ang multa para dito. So ito yung sinusulong na yung violations pagdating sa pagtapon ng basura, yung guidelines, kung paano yung apprehension, who will apprehend, who will issue the ticket. Ito yung pinapropose na i-harmonize into one unified or single system. No? So pinapag-usapan po ito, just to clarify, wala pa naman ho kaming napagkasunduan. Na-propose lang po ito kahapon sa aming pagpupulong. Opo. Pero ano po yung nakikita nating timeline, Mayor? Kailan po ilalatag kung sakali na matutuloy itong uniform policy within Metro Manila? Kailan po natin target na yung implementation kung sakali? Magbubuo na po ng technical working group based on yesterday's meeting. So lahat po ng LGUs will start to meet once the TWG is created. But again, allow me to share with you, no, ang apprehension pagdating po sa violations is just one aspect. Ako po, honestly, ang paniniwala ko po, no, personal belief ko, yung disiplina po ng mamamayan ang mahalaga po rito. Wag na nating isipin na magmumulta ako 5,000 piso kaya hindi ako magtatapon ng basura. Dapat isa sa mga focus ng mga pamahalaan ay yung indoctrination natin as responsible citizens that we should not throw garbage kung saan-saan. Ang mga waterways ay hindi malaking basurahan, ang mga ilog, mga creek, mga drainage systems natin, hindi po yan mga basurahan. Kasi kung nakita nyo po, I'm sure nakita nyo in the last few days yung mga news about yung basura during itong habagat, no? Tandaan po ninyo, hindi po yan mag-isang sumulpot dyan sa ating mga waterways. Meron at meron nagtapon po ng mga basurang yan at hanggat na may nagtatapon ng basura sa ating daluyan ng tubig, babalik at babalik po talaga ang problema ng pagbaba. So kami po sa mga lokal na pamahalaan,
meron kami mga responsibilidad sa aming mga solid waste management programs as LGUs, even the national government, of course, merong mga responsibilities, but citizens, no? We must all be responsible as well pagdating sa pangangalaga sa ating waterways. Mayor, pahabol lamang po. Kasi nakausap din po namin si President Marcos about dyan sa problem ng garbage. At ang tanong nga po namin sa kanya, is it time na mas higpitan pa yung penalty? Pero ang sagot niya sa amin, kahit kasi higpitan mo yung fine, dagdagan mo yung penalty, baliwala siya kung walang enough na tapunan ng basura. So, gaano ba kalaking problema, halimbawa po sa San Juan, yung tapunan ba? Saan? Kasi kahit na idisiplina natin yung mga residente, saan nila ilalagay? Okay. Ito po, no, I was asked this question earlier at ito po ang aking sinagot. Meron po tayong oras ng pag-ikot ng mga truck ng basura. No? So, dapat po bilang mga responsabling mamamayan, kung anong oras at araw ang daan ng truck ng basura sa ating kalye o ating barangay, dapat bago pa lamang dumaan ay nandun na ho siya ready for pick up. Minsan ho kasi kahit dumaan na yung truck ng basura at sa kanila nilalabas, and then iniiwan na lang po ron. So one is let us follow the timeline kung kailan ang schedule ng ating pong pagdaan ng truck ng basura. Kung hindi po ninyo naabutan yung truck o anumang dahilan, huwag nyo naman pong iwan sa kalye. Doon na lang muna ho sa loob ng ating tahanan at hintayin natin yung muling pagdaan ng truck ng basura. And of course, LGUs can really ensure na merong provisions for trash cans, no? Saan ba itatapon to? Isa mo ngayon sa mga pinag-usapan namin kanina sa mga panayam, no? LGUs, barangays, must designate also mga trash bins, no, sa ating mga government facilities, no, na pwedeng pagtapunan talaga. But if we're talking about daily waste po natin, ma'am, no, dapat po talaga maging responsable tayo na dito muna sa loob ng tahanan natin kung sakaling hindi ho natin naabutan yung truck ng basura. Isa sa mga napag-usapan din ho namin kahapon sa aming pagpupulong ay yung shift to waste to energy, which according to the information given to us by MMDA Chairman Don Artes, ay ang national government through the Department of Energy is already undertaking initiatives. Itong last quarter of 2026, no? Malaking bagay yung shift to waste to energy dahil yung basura na nag-generate ng Metro Manila ay hindi na basta sa landfill lamang dadalhin, ngunit magkakaroon na tayo ng isang waste to energy program na yun yung gusto nating aralin kasi dapat kung merong waste to energy program dahil yung garbage, no, na i-feed dito sa mga makinang ito ay galing po yan sa mga LGU. So sana magkaroon po siya ng incentivized program because again, the garbage will be coming from the LGU. So now, must incentivize ang lahat na siguraduhin na yung basura ay na haul, na pick up because it will become energy. Na sana nga po, no, ay makikinabang din ang ating mga pamahalang lungsod. So I'm curious what the final look will be nitong waste to energy program, pero dahil ang LGUs naman po magiging in short, no, kami ang magsusupply ng basura dun sa mga plantang ito, no, once may setup po yan. So, ito po ay moving forward. I'm sharing this because we are one of just the few countries na lang na hanggang ngayon na gumagamit po ng sanitary landfill, no? Marami po talagang mga bansa ay gumagamit na ng waste to energy initiatives and systems. So, so hopefully we can really move forward already beyond yung paggamit ng sanitary landfill lamang. Oo, kasi no, Mayor Zamora, ginagawa na yun ng ibang mga bansa nga at alam natin, nakikita natin. Kung naalala niyo si Jimmy Santos, di ba? Sa Canada, yung talagang parang kinukuha niya yung mga yan kasi nadala niya somewhere at nagiging cash siya
Oo. No, tapos yun nga nakakatulong pa sa doon sa pag-convert nga to energy nung mga waste product na yun. Hindi kaya parang dapat may kampanya na ganyan, Mayor Zamora, na para alisin sa utak ng mga tao na hindi glamorous yan, na actually Yeah. it's something May pera sa basura. May pera talaga sa basura. Tama si Chicky. Tama po kayo dyan. I agree to that. May pera sa basura. No? Again, allow me to share with you po, no? Just 2 days ago, ang San Juan po, we were able to provide 200 recycled chairs to Kabayanan Elementary School through the help of JCI Manila. Alam nyo, 8 tons of garbage were converted to 200 recycled chairs. No? So, itong ganitong mga sistema, mga creative ways of utilizing solid waste, making them into useful items, no? Yan, creatively, pwedeng gawin as long as the technology is available. So sabi ko sa GCI Manila, maganda kung ma-expand din nila yung ganitong mga proyekto because yung basura, imbis na nga sa landfill mo lang itatapon, nako-convert mo into something useful. So I believe it's the mindset that has to be instilled in everyone. Number one, again, I will go back to discipline among citizens. Hindi pwedeng nagko-complain tayo sa baha pero tatapon naman tayo ng basura sa katubigan, di ba? So, kailangan may disiplina tayo sa ating sarili. And next, let us look at creative ways to use these garbage sa mga mas makabulang paraan. Kaya nga nitong ginawa nila, no, yung mga upuan para sa mga paaralan. Yeah. Okay, maraming salamat San Juan City Mayor Francis Zamora. Thank Kahit you, po ah. may meeting kayo, Oo. pinagbigyan niyo po kami. Pero serbisyo publiko naman po mula sa inyo. Thank Salamat you, po. Mayor. Po.